kabalbon. Ngayong araw po magbabalik po tayo sa tutorial natin. So meron akong i-share sa inyo at sana maipaliwanag ko po ng maayos sa ating mga viewers, subscriber, ang tamang paglalagay ng gamit. So pasensya na, medyo maingay po dito dahil meron po tayong mga alaga dito. Kayo na po bahala magpasensya po sa ating background. So ito lang yung lugar natin. Nakikisali itong mga alaga natin. So pagpasensyaan nyo na po. So bago po tayo magsimula, ito yung gagawin natin ngayon. Gagawin ko po yung pagsasapin, pagtatali, at kung paano po tayo naglalapat ng tali. So ipapakita ko muna sa inyo yung gagamitin natin. Ito yung mga gamit talaga na gamit natin. So yun, pakita ko sa inyo. Ito yung gamit natin. Sa mga beginners po, papangalanan po natin ito. Unang-una, ito po yung gagamitin nating tare. Ito po yung protection niya na tinatawag nating condom protection. So ito yung nilalagay natin dito para hindi po tayo para safe po tayo. Ito yung vine na. Tapos ito po yung natin, sapin. Ito yung tali. Ito naman yung leather boots. At saka ito yung paunan natin na tinatawag na kalang or paunan. Ito gagamitin nating dummy pit. Ito, dummy pit po. Tapos ito yung tip natin. So yun, dahil napakita ko na yung mga gamit na dapat. So umpisa na po natin. So ito mga kabalbon, ito lang yung gamit natin sa pin. Ganito lang kahaba. So lagpas siya ng 1 meter, isang tangkal. Yan. So, kailangan po sa mga beginners po, ito, madikit po ito. Kailangan meron po tayong pagkit dito. Importante po ito lalo na pag-start yung kinakabitan natin. So mag-uumpisa na po tayo. So halimbawa, ito yung dummy pit natin. So sundan nyo po yung yung lalagay. Yung ganito, una, dito tayo. So yan, magbibilang tayo. Sa taas muna tayo ng sahig. So isa. So dalawa agad ako dito. Ito may purpose po ito kung bakit meron tayo dito sa taas ng sahig. So dadako po tayo dito sa malapit na agad sa sahig. Yan. O dalawa pa rin. So ibig sabihin naka-apat na po tayo ng sapin. Ngayon, tingnan niyo po yung galaw ng kamay ko. Yan. Pupunta tayo sa baba. Tingnan niyo po yung paglalagay natin ng itong daliri na to. Iipit natin to dito. Tapos pupunta po tayo sa baba. Yan. Dito sa baba, dito po, hindi po natin ito hinihigpitan. Yung tinatawag natin na muscle control. Ganito lang. Ganyan lang.
igaganyan nyo lang siya. So, nakaisa na tayo. Ngayon, yung pangalawa, yan, titingnan natin ngayon kung nagpantay na itong sapin natin dito. So, wag po tayong maglalagay ng leader bolts na hindi po ito nakapantay. Bakit? Para po maging maayos po yung paglapat natin ng leader bolts. So, ganito, dahil pantay na po tayo, maglalapat po tayo ngayon ng leader bolts. So, bago tayo maglapat ng leader bolts, siguraduhin po natin muna na wala po tayong bubbles. So, pipisilin po natin yan na dumikit. Yan. Para hindi po tayo iniikutan ng sapin. Sa sapin po tayo nag-iikot ng yan ang pinaka-importante po, yung dapat madikit yung sapin natin para hindi iniikot. So, maglalagay tayo ng leader bolts ganito. Ganito lang yung paghawak. Yan. Ngayon, itong kanto ng leader bolts, iaayon lang natin dito sa may diak kaliskes. Yung malaki at saka maliit. So, nandyan lang po siya. Yung kanto na yan. Diyan lang po tayo. So, ibibigay ko po yung yung mga settings nito mamaya. So, ito, magbibilang tayo. 1 o 2. Akyat tayo agad sa taas. So, ganito lang yung tingnan nyo lang yung kamay ko kung paano natin minamanage ito. Yan. 2 na. Yung iba naman, yung ginagawa, yung mga bitiran, ito, pag ginanyan nila, sasaluin po ng isang kamay. Yan. Tapos, sasaluin din. Kumbaga, may gamit yung dalawa nating kamay talaga. So, tayo, mas mabilis. Ito, nakatatlo na tayo. Ganito lang. Ito yung natin, tawag dito, dummy pit. Open to dito eh. So, ganito lang tayo. Mas mabilis po ito. Ganyan. O yan. Nakalima na tayo dito. So, 2 pa lang tayo dito. Gagawin natin, akyat tayo, ay baba tayo. Ikot tayo ng 1. So, 3 na. Tapos, balik sa taas. Balik sa baba. So, pag ganito, yung nagiging tira ng sapin, huwag tayo muna bumalik sa baba. Iikot pa natin ito ng 1 bago tayo sa baba. So, nagiging bilang dito, 4 lang sa baba. Lagi po akong 4 sa baba. Tapos, 6-7 po yung nandito sa taas. So, kung mapapansin nyo po, mas mababa lagi yung sapin ko sa baba ay sa taas. Dahil po dito sa tarik ko po ay naka mid to high po siya. So, ibig sabihin po, bababa po tayo ng dulo. So, yun. So, itong natitira, ito, lagayan po natin ito ng paunan. So, ito lang po yung ginagamit kong paunan. Medium. So, lalagay na natin. So, ganyan lang, nagtitira ako ng konti. Diyan. May purpose din naman yan. Diyan po tayo naglalak ng tali mamaya. So, ganito lang. Ikot lang natin ng ganyan. Yan, hanggang umabot tayo sa dulo. So, meron pa rin po tayong puwang dito sa dulo. Kung ano dito. Ito yung pagsasabitan natin mamaya ng tali dito. So, meron na siyang kakapitan agad. So, kung mapapansin nyo po, kapag tayo ay taas ng sapin sa taas, ganito po yung magiging resulta niya. Mas mataas po yung dito kaysa dito.
So, ganyan po ang nagiging resulta niya. Yan. Pag ganyan siya. So, yon. So, ito, hindi po ito pantay mesa. Naka-slant po siya dito dahil po dun sa ano natin, sa pagkakabit natin ay yung ginagamit nating asinta yung biyak talampakan. So dito hindi natin papakita yung biyak talampakan kasi dami fit po ito, matigas. Hindi po natin ito na bubuka. So yung pagbuka nito kung sa actual, ganito po. Idiin nyo lang to, tapos yung alignment ng tali natin ay ganyan. No? So ayusin natin to. So yan. Yan po siya. Yung pagdiin po ng ano natin nito, sinasalo po ng mga daliri natin dito. Yung leader bolts para pag nagdiin po tayo, hindi po siya umikot. No. So sana naipaliwanag ko to. Yan. Pag nagdiin po tayo ng ganyan, sinasalo po natin para lagi pong naka-steady yung ating. So yan. So lalapatan natin to. So, ito yung tali natin. Yung tali natin, yung haba nito ay 4 na lipa. So aanuin muna natin. Ganyan lang tayo So ito full video po ito para sa mga gustong talaga masundan para po may tulong tayo. So ganito lang po ito, yung may singsing, ilalagay lang po natin yung dulo ng tali. Tapos yan, kaipit siya ganyan. Tapos bibit-bidan natin ikutan lang natin ng ganyan. So dandahan lang po tayo hanggang dito. So, itong isa nating kamay, pag pababa tayo, iipit lang natin para hindi siya gumalaw. Yan. So, pagdating natin sa puno, meron na tayong groove. Ilak lang natin dito ng 2 beses. Yan. Ganyan. So, meron ng lock. So, ikot naman natin to dito. Itong isa nating kamay, nag-aalalay, ay daliri, nag-aalalay po dyan lagi. So, yan. Pagpababa. Lagi nating inaalalayan yan para maganda po yung nagawa nating groove. So, yan na po siya, yung groove natin. Yan. So ito, maraming nagsasabi dito na hindi naman pumapalag yung natin. Bakit hindi natin tanggalan ng protection? So, hindi ko sana gagawin to, pero po, kailangan po natin sumunod sa mga guidelines ni YouTube. So, lalagyan po natin ito ng protector. So, ito po yung protector natin. Ilalagay po natin ito dito para maging safe po tayo. So, yan. Meron na tayong protector. Wala na pong to. So, sa mga dyan, sana magpaliwanag. So, ganito lang yung paghawak ng pare. So, sa mga baguhan, pwede natin ito ilak. Lakan natin ito ng ganyan. Para pag nabitawan natin, hindi So, dahil sanay tayo na, wala na tayong lock dyan. Ganyan na yung ginagawa natin. So, yung paglapat, ganyan lang. Yan. Itabi nyo lang dyan sa sa puno ng krokto. Tapos ito yung biakaliskis na to, diretso lang yan yung garol natin dito. Normal po ito na pagkakabit. So pag nagsisilip po kayo ng
plastada, ilapat nyo muna itong kabilang garol kanan. Tapos ito, kailangan dito nakapantay lang tayo dito. Yan. So pag inangat mo to pag ganyan, ito papantay lang. So ngayon, yung sipat natin na na biyak talampakan, dahil hindi natin dito masundan dahil matigas to. Itong gitna, yung dulo ng tari natin, nandyan yan. So, biyak talampakan po yung alignment natin yan. Diyan yan, nakapuntarya sa biyak talampakan. Ngayon, kung sa puwet naman ng manok tayo aasinta, sa kuha natin ng biyak talampakan, pag ginanyan po natin yan, yung dulo po ng tari natin, pupunta po siya doon sa buto sa puwet ng manok. Mamaya papaliwanag ko po sa iyo, itutuloy ko na muna to. So ganito, sentro tayo sa paunan, diyan sentro tayo sa biyak kaliskis patod. So sa ganito, ididiin lang natin ng konti ito para yung groove natin dumikit diyan sa pin para hindi siya matanggal. So para pagtali natin ganyan kaagad, walang galawan po yan. 3, 4, 5. So 5 tayo dito na lock para hindi siya gumiwang. So iikis tayo dito sa gitna. 5 rin tayo dito. Yan, 5. Tapos dito pwede rin ganito. Yan, 5 po tayo dito hanggang dito sa banda dulo. So 5 rin yan, tapos kawit. So magiging resulta ganyan. Ngayon, check natin, pag tapos na tayo dito, check natin kung walang gumalaw sa ginawa natin kanina. So tuloy natin ito. Diretso. 5 lang po tayo dito. Dito, walang higpit po ito. Sa tansya. Yan. So 5. Dito, 5 naman tayo dito. Itong isa nating daliri, ito yung magaguide para maisaklot natin yan dyan. Yan. 2, 3, 4, 5. So, yung lubid natin ay nandito. Dito tayo ngayon pupunta. Ito namang daliri natin sa baba, ito yung magaguide dito para pumasok dyan. Yan, sisiguraduhin natin na pagpasok natin dyan, walang masama na kaliskis ng manok. Ganito po yan. Yan. Tapos, gawin po natin 5 din ito o kaya 4. So, 3, 4, 5. Dito tayo dadako. Lock. Dito. Pupunta tayo ngayon sa base ng tari. Iikutan natin ito ng isang bises. Tapos, kaliwa tayo babagsak. Yan. Tapos, dito. Lagyan natin ito ng 3 beses. Yan. Ito yung pangatlo. Tapos, ikot tayo dito sa baba. Papunta dito sa ilalim. Babagsak tayo sa kaliwang garol. So, itong gawin natin ng 3 beses din. Yan. Automatic po may ikis tayo dyan. Dito tayo tatagos, ikis. Tapos, yan. Balik-balik na lang po ito. So, 3 beses po natin yan gagawin. Yan. So, ito yung pangatlo. Mabilis lang po ito gawin. Tapos, magsasarili po tayo ng lock dito sa base ng tare. Single na ikot dito. 2 beses lang natin gagawin. Yan. So ngayon, dahil mayroon po tayong mga puwang dyan, yung gagawin po natin, kung tatanggalin po natin pa, dito natin papadaanin yung tali. Yan. So, yan. 2 beses lang po yan. Saklot dito. Tapos, itong natirang tali, ibibidbid na lang natin dito sa baba at saka sa taas.
kung ano yung nasa baba na nakikita nating ginawa, susundan lang po natin yon. So, ito yung tali natin, iikot tayo dito. Tapos, yan. Walang bilang na to. So, gawin nyo na lang yung yung hanggang maubos yung tali. Yan. Po. Tapos, dito, kung ano yung kanina sa sa taas, ganun din yung gagawin natin hanggang na patapos. Yan. Ganyan lang. Ganyan, pag madikit po itong natin, hindi na po natin kailangan mag-lock. Ihipid na lang natin ng ganyan. Yan. Tapos yung susunod natin na gagawin, ito po. Yung tape. So, lalagyan po natin siya ng tape. So, tansyahin po natin yung haba ng tape. So, ganito lang, mahaba ng tape na inaano ko, ilalagay. So, hindi po dapat madiin ito. Sakto lang. Yan. Halimbawa yan. Ganyan lang. Iikot mo lang ng ganyan. Dapat po malagyan po natin yung mga tali natin. Na kung sakaling tamaan po siya ng bagay na matalim, hindi po siya kakalas agad. So, yun. Ganyan. Ganyan na. Tapos yung susunod natin, tapos na natin ito. Yung susunod natin na ilalagay ay yung bayna. So, tatanggalin natin tong protection. Ito yung ipapalit natin. So, ganito lang. So, pagtanggal natin dito, masisilip na po natin itong tahid at saka yung dulo, pantay lang. Tingnan nyo po. Ayan. Nakapantay lang po tayo. Ayan. Pero yung gamit nating tari ay mid to high. So, ito. Lalagyan na natin siya ng bayna. So, ganito lang. Paglagay ng bayna. Itong isang daliri, i-ganyan nyo lang. I-guide nyo lang siya. Tapos, yan. Palagay na siya. Tapos dito, saklot na lang natin dito. Oh, ito, tapos na po tayo.